Yo, what's up? Naghahanap ka ba ng sapatos na magaang, malambot, at breathable? At talagang makikita mo yung difference ng pace mo sa race day? Meron ako dito. Nike Vaporfly Next Percent 3. Tara, check natin kung ito nga yung nahanap mo. Let's go! Preview. This is Nike Vaporfly Next Percent 3. Nirelease siya last year, April 2023. Pagdating sa specs, meron siyang weight na 6.5 ounce. Sobrang gaang. Parang pagsuot mo, parang wala kang suot na sapatos. Pero okay siya. Then, meron siyang stock height dito sa heel na 40mm. Then, dito sa toe na 32mm. Kaya meron siyang heel to toe drop na 8mm. Then, dito sa toe niya, ang ginamit nila na material is Flyknit. Sobrang breathable. Kitang-kita nyo naman. Ang laki ng mga hole niya. Kaya papakita ko sa inyo yung zoom ng pag sinum nyo tong tela na to. Ganyan. Tapos, itong lace niya, makikita nyo. Yung ganyan lace niya. Pag nagtitraining ako, kahit hindi siya naka-runners nut, yung normal na tali lang, hindi siya natatanggal. Pero syempre sa race, para sure, naka-runners nut ako. Then yung tang niya, nakita nyo, to kakaiba, malaki. Pero manipis siya. Yan. Tapos, dito sa heel padding niya, makita nyo to. Yan lang yung padding niya. Tapos yung buong sapatos niya, wala na. Wala na siyang padding. Then, dito, makapansin nyo, wala siyang heel tab. Tinanggal na nila, kaya siguro siya magaang. Then, dito sa heel, medyo matigas siya, medyo stiff. Tapos, syempre, carbon plated siya. Yan, makikita nyo sa butas. Dito, yung carbon niya. Then, yung insole niya, yan, hindi siya removable. Itong midsole, as usual, ZoomX na FIBA po ang gamit nila. Nike. Then, yung outsole niya, actually, ito lang yung outsole niya. Ito, tsaka ito dito, banda. Bago siya, mas pinanipis, pinalambot, tapos pinatibay. Yung tang niya pala, hindi nakadikit sa sapatos. Yan, makikita nyo, mapapansin nyo. Then, yung size niya is true to size. Then, nire-recommend pala siya ni Nike para sa mga heel striker. At sa design pala, mapapansin nyo, iniba na nila. Yung sa Vaporfly 2, para siyang aerodynamics. Pero ngayon, medyo angular na or medyo kanto-kanto na siya. Pagdating sa durability ng toe box niya, medyo mababa siya kasi dahil dun sa Flyknit na ginamit, tsaka medyo malaki yung butas. Delikado siya pagka nasundot to ng matulis, medyo napuputol siya kagad or napupunit. Actually, meron ako napanood na test tsaka nabasa na tinest nila yun dito sa toe box na medyo mababa rin yung grade nila dito kay Vaporfly pagdating sa durability ng toe box. Nasa 1 out of 5 lang. Then, dito sa heel padding naman, yung durability naman ito is maganda. Kasi kahit meron siyang padding na ganyan dito, pag ginamit mo siya, hindi mo siya mararamdaman na may padding siya or hindi naman siya nakakadisturbo or hindi naman ako nagkaroon ng gas-gas. Pagdating naman sa performance, medyo mabilis yung leg turnover ng sapatos na to dahil sa design ng carbon plate niya. Ito,
Dahil yung carbon plate niya dito is pa spoon shape. Dahil dyan, medyo mas makapal yung midsole niya sa forefoot area. Kaya pagka ginagamit mo siya, mas mabilis yung leg turnover niya. At dahil nga mas makapal yung midsole niya dito sa forefoot area, medyo relax yung muscle mo. At kaya siya nire-recommend ni Nike para sa mga heel striker. Makikita mo na yung midsole niya dito sa forefoot area is mas makapal kaysa dito sa mid tsaka sa forefoot area. At kung first timer ka na gagamit ng Vaporfly 3, isipin mo na medyo hindi siya stability dahil medyo narrow yung dito sa mid tsaka dito sa may heel side niya. Pero pagka tumatakbo ka na, doon malaman na okay pala siya, yung stability niya okay dahil medyo malaki yung dito sa harapan at hindi mo na siya ramdam na medyo narrow pala yung dito sa likod. Pero kapag bago mo siyang gamit, tapos naglalakad ka, then inaayos-ayos mo pa siya, medyo kakabahan ka eh. Nung first time ko siya ginamit, ganun yung naramdaman ko. Parang inisip ko parang sobrang narrow nung ditong area. Nakakatakot na baka matapilo ka. Pero nung tumatakbo na ako, nung ginamit ko siya, wala. Hindi mo siya maramdaman dahil siguro dun sa design niya na medyo malaki yung dito sa medyo forefoot area papunta dito sa likod. At dito naman sa tang niya, dahil dun sa kakaibang itsura niya, pagka sinusuot mo siya, medyo maramdaman mo parang di ka komportable. Pero pag tumatakbo ka na, dahil nga hindi siya naka-stick sa gilid, siguro medyo nag-slide siya, pero hindi ko naman siya naramdaman. Hindi rin naman ako nagkaroon ng gas-gas or kahit ano nung ginagamit ko siya. Actually, itong sapatos na to, tinry ko siya gamitin sa mga speed training ko, pati sa mga long distance. And nagamit ko na rin siya sa race. Actually, ultra marathon yung ginamit ko to that time. And yeah, maganda yung performance ko doon. Nag-PR ako doon. Yung energy return niya, sobrang ganda. Medyo makakompare mo talaga siya sa mga training shoes mo na ibang-iba talaga yung race shoes pagka ginamit mo na. At basic experience ko, itong outsoles, maganda talaga yung grip niya. Nagamit ko siya noon nung umuulan. Kahit umuulan siya or kakatapos na ng ulan, basa yung daan, wala akong naging problema. Kahit yung mga paliko na hindi ko naramdaman na medyo madulas siya. Tsaka nung ginamit ko siya nung nagtitraining ako, alam mo yung feeling na parang pawis ka na pagod ka, hingal na hingal ka. Pero yung paa mo, relax na relax. Parang isipin mo na magpapahinga ka lang sandali, kayang-kaya talaga lumaban ng paa mo, tutuloy pa rin. Ang nakikita ko lang na con sa kanya or negative is ito talaga, itong itsura niya ng dila niya kasi medyo kakaiba. Yung sa iba, nababalitaan ko medyo hindi sila komportable. Pero sa akin, okay lang naman. Wala naman masyadong epekto. Pero yun nga, medyo iba nga talaga. Then, yun, medyo masyado siyang narrow. Kung medyo white-footed ka, hindi siya para sa'yo kasi ginawa siya para sa mga narrow-footed. Well, sino ang pwedeng gumamit nito? Ma-advise ko siya na gumamit ka ng Vaporfly 3 if hindi ka wide-footed kasi talagang narrow siya. Then, if fan ka ng Vaporfly, kung nakagamit ka ng 1 and 2, ito, mas maganda tong 3 kasi mas pinagaang, mas breathable, mas malambot. At kung heel striker ka, tapos wala ka ng problema sa stability ng sapatos, yan, pwede rin sa ito. At yun nga, gaya ng sinabi ko, hindi ko siya ma-advise sa'yo na gamitin mo siya or bilhin mo siya kung wide-footed ka. Well, kung gusto mo ng sapatos na same nito, performance, same ng breathable, pwede kang gumamit ng Adios Pro 3 or Alpha Fly 3.
Yan. Pagka white-footed ka, pwedeng-pwede sa'yo yun. At syempre, kung naghahanap ka ng all-around shoes, syempre hindi to, pang race shoes lang to. Kasi marami nagsasabi na nasa mga 300 to 500 lang kilometers ang mileage nito. Hindi siya pang bardagulan na pang training shoes tulad ng mga gaya nila Boston 12 or nila Mach 5. Yan. Pang race shoes lang talaga siya. Pero ako ginamit ko to ng training. Pag speed training ako, tinry ko lang. Tsaka one time ginamit ko to ng mga long distance ko eh. Pero binrake-in ko lang siya, tapos tinry ko. Pero, syempre, hindi ko siya gagamitin talaga. Ang purpose talaga nito is for racing shoe. Pagdating naman sa price, ang SRP niya ngayon is 12,000. Yeah. Meron ka naman mabibili ito sa mga sale, discount. Pero yun nga, ang SRP niya ngayon is 12,000. At kung may questions ka, suggestions, comment mo lang sa baba. At sana may natutunan kayo. And kita-kits sa next review. Salamat sa panonood.